may punto ang prosecution team. Kasi ito po kasi na nakasanayan na po ni Sara Duterte sa Davao sa mahabang panahon. Kaya yung kanyang nakasanayan sa paggamit ng confidential billion po, mas pinakang malaki po yung Davao sa paggastos ng confidential funds among the cities over the country. Kahit yung mga pinakang malaking syudad tulad ng tulad ng Quezon City, Makati, mas malaki yung confidential funds mga kababayan sa Davao. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Sayang, suspended uli mga kababayan yung impeachment trial ngayon. Dahil sa habagat, tuloy-tuloy na pag-ulan mga kababayan. But anyway, ganun talaga po. But pag-usapan po natin muli yung impeachment para hindi makalimutan. Di ba? O di niya, Mr. Maravillas, yung latest ngayon sa impeachment, kahit suspendido ang trial. Ito yung report ng Abante News online. BP Sara 612 million spy fund i-connect sa Davao. So sabi dito sa balita, sinisipat ng House Prosecution Team ang history ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng malaking confidential funds bilang mayor ng Davao City dahil posibleng magiging susi ito daw sa impeachment trial kung ang parehong personnel at galawan ay ipinatupad din sa Office of the Vice President. Di niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo sa ganong pananaw ng prosecution team? May punto ang prosecution team. Kasi ito po kasi na nakasanayan na po ni Sara Duterte sa Davao sa mahabang panahon. Kaya yung kanyang nakasanayan sa paggamit ng confidential billion po, mas pinakang malaki po yung Davao sa paggastos ng confidential funds among the cities over the country. Kahit yung mga pinakang malaking syudad tulad ng tulad ng Quezon City, Makati, mas malaki yung confidential funds mga kababayan sa Davao. At yung modus mga kababayan sa Davao, malinaw na nadala ni Sara Duterte nang manalo siya bilang Vice Presidente. At mabigyan siya ng confidential funds, ng milyon-milyon na confidential funds. Kaya may punto ang ating mga prosecution team. Kaya sabi dito sa balita, Gina Acosta gamay sa galawan. Nasanay siya, mga kababayan, sa galawan sa Davao. So sinisipat ngayon ng House Prosecution Team ang history ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng malaking confidential funds. Bilang mayor ng Davao, hindi vice mayor, kundi mayor. Dahil posibleng maging susi ito, sabi dito, sa impeachment trial kung ang parehong personnel at galawan niya ay pinatupad din sa Office of the Vice President. Nilinaw naman ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong nang nagastos niya na confidential fund doon sa Davao City ay hindi bahagi ng impeachment complaint laban kay Sara. Pero mari naman umano itong maging contextual background ng kaso. Yan ang gustong establish ng prosecution team. So, naniniwala si Alonto Adyong na maunawaan ng publiko kung makikita nila ang kasaysayan ng paggamit ng confidential fund
noong mayor pa lamang si Duterte at kung paano na natiling importante ito nang maupo na ito bilang vice presidente. So sabi niya, not necessarily connected niya with the impeachment court because what we're discussing here is about the joint circular. And so far, the utilization in the last quarter noong 2022, the first quarter of 2023 up to the third quarter noong taon 2023, paliwanag po ni Alonto Adyong. It would give us an ordinary person, as an ordinary person a context kung paano itong confidential funds nagagamit at paano yung confidential funds ay mukhang napaka-importante kay Vice President Sara Duterte. Base sa nakarang ulat ng Commission on Audit, ang confidential fund ng Davao City ay 144 million noong 2016. 293 million noong 2017, pataas ng pataas. 420 million pesos noong 2018 at 460 million kada taon mula 2019 hanggang 2022. So, noong Lunes, isinalang ng prosecution sa witness stand itong si Gina Acosta kasi. Dating disbursing officer ng OBP at pinakanta hinggil sa 612.5 million confidential funds ng tanggapan ni Duterte. So sabi po mga kababayan ni Adyong, mukhang mayroon na talagang knowledge and know-how itong si Gina Acosta doon sa mga paraan kung paano nila i-liquidate itong confidential funds. At yun po ang dinala nila sa Office of the Vice President. Nakasanayan yung gawi. May pattern. Hindi rin naniniwala ang prosecution na hirap magsalita at umintindi ng Tagalog at English itong si Acosta dahil bilang disbursing officer, naintindihan nito kahit mga technical term. Nagmamali-mali lang po yon mga kababayan. Kaya umusok si Senator Erwin Tulfo. Tama na niyang panluloko. Nung nasa Congress niya investigation, ito niya, Tagalog yung sinasagot mo, napakalinaw. Pagkatapos ngayon, hirap ka na magsalita ng Tagalog. Tama na niyang panluloko. Ang Special Disbursement Officer kailangan maging technical, punto. Mga kababayan ni Alonto Adyong. Napansin naman ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua ang pagtaas ng confidential funds ng Davao noong si Duterte ang mayor at ang paghingi nito ng parehong pondo noong naging vice presidente ito at kalihim ng DepEd. Kung titingnan mo, parang may pattern kasi noon siya ay inaupo bilang mayor ng Davao. Biglang lumaki, kung hindi man dumoble. Parang na-triple pa yung confidential funds niya sa Davao bilang alkalde. Paliwanag mga kababayan ni Joel Chua. So tama yung argumento ng prosecution. Kailangan talaga tingnan kasi dito nagsimula yung pagkasanay, yung modus sa Davao na dala sa Office of the Vice President. Itong si Acosta, nagsilbing disbursing officer sa Davao po. Recycle dito. So ayon sa pinakauling ulat na at record ng pamahalaan, hindi bago ang pangalan mga kababayan ni SDO Gina Acosta sa sistema ni Sara Duterte. Si Acosta mga kababayan ay matagal nang kasama ni Sara mula noong alkalde pa ito sa Davao City. Bago binitbit sa OBP upang maging taga-withdraw ng sandamakmak na pera. O ngayon, kinonperma sa mga nagdaang pagdinig na daang-daang milyong cash ang sunod-sunod na pinalabas sa ilalim ng pamamahala mga kababayan nitong si Gina Acosta bilang disbursing officer ni Sara. So ang pondong ito ay mabilisang na-liquidate sa loob lamang ng iilang araw gamit ang mga kadudadudang resibo na isinuka ng Commission on Audit. So, dito sa red flag, mga kababayan na nadiscovery ng COA,
Ang garapalan mga kababayan na pattern na ito, ang dahilan kung bakit nag-issue ang COA ng notice of disallowance. Dahil sa mga acknowledgement receipts nga po na may mga piking pirma, mga pangalang hindi umiiral sa Philippine Statistics Authority at mga transaksyong walang lehitimong basihan. Iyan yung na-discover po. Ngayon, magkaibang opisina, pero iisang taktika, mga kababayan, ang nadiscover, it is actually a blueprint of greed na masasabi natin. So ano yung naging standard operating procedure, mga kababayan? SOP. Standard operating procedure. Yung galawan. May malinaw po na pattern ng avarice o matinding kasakiman sa confidential funds itong si Sara Duterte. Nung alkalde pa siya ng Davao, biglang na triple. As stated po ni Congressman Joel Chua, na triple po ang secret funds ng lungsod mula 144 million noong 2016 naging 460 million noong 2022. Noong alkalde pa siya, before siyang tumakbo bilang vice presidente. So noong naging vice presidente at DepEd secretary, dinala niya ang iisang Davao, yung mga katiwala niya sa Davao, at ginamit ang parihong estelo. Mga trusty personnel niya sa Davao, dinala niya sa Office of the Vice President. Tapos yung galawan, ginamit yung parihas na galawan. Sa pagpasok ng mga pundo, at saka mabilisang gagastusin mga kababayan. 11 days, ubos. Nawala ng nakakakita. So ang matinding aversion o pag-iwas mga kababayan nitong si Sara sa tamang liquidation ay patunay may tinatago silang modus. May modus operandi kasi mga kababayan. Kaya itong si Gina Acosta ang palaging SDO dahil kailangan niya ng isang taong hindi magtatanong. Nakita ninyo? Kahit alam ni Gina Acosta ang mali, sinunod niya. Kasi inutos daw, mga kababayan, yun ang utos daw ng kanyang head of agency, referring to Sara Duterte. So kailangan niya ng taong hindi magtatanong, pipirma agad, bulag na pipirma ng tseke at handang gumawa ng mga multong dokumento para lamang po burahin ang financial trail. Na yun ang nangyari mga kababayan. So, ganito yung naging eksena. Isipin mo na, may isang manager, si Sara yon, na lumipat ng trabaho mula sa isang grocery sa Davao. Yan ang paglalarawan. Papunta sa isang Dambualang Mall, yung Office of the Vice President na, at saka yung DepEd. Dahil alam niyang may plano siyang maniobrahin ng pundo, hindi siya kukuha ng bagong accountant na pwedeng magsumbong sa pulis. Yun ang ginawa, mga kababayan. Pagsasalarawan lang ito, yung eksena. Analogy. Binitbit niya ang kanyang lumang kasabwat mula sa probinsya, yung SDO, si Gina Acosta. Galing Davao, para siya pa rin ang humawak ng susi ng kaha. Yun ang nangyari mga kababayan. In simple term, yun ang pagsasalarawan na malinaw. Ngayon, ano na yung nangyaring sa buwatan? Si Acosta ang pumirma, si Sara ang nag-utos. Pagka-withdraw ng milyon-milyon sa bangko, isinilid ito sa mga traveling bags, 4 na traveling bags ang pinaglagyan mga kababayan. Kapag hinahanapan ng resibo ng may-ari ng mall,
maglalabas si Acosta ng mga pirasong papel na may pirma ng mga taong imbento lang. Yun yung mga Mary Grace Piatos in company, mga kababayan. So yan ang kaulugan ng iisang modus operandi sa magkaibang opisina na nangyari, mga kababayan. Yun ang gustong i-establish na malinaw naman po na talagang nangyari base mismo sa naging testimony. Di ba? So, ngayon, dito tayo sa drama ng pagtatanga-tangahan. Galit siya, no? Wag na niya tayo maglukuhan. Pati yung pagsasalita ng Tagalog. Hirap si Acosta. Tigilan na natin na niya yung panluloko. So sa mata ng karaniwang tao, ang pagdadahilan ni Acosta na sumusunod lamang po siya sa utos ni Inday Sara ay hindi po siya obra. Hindi yan obra. Bilang pinagkakatiwalang opisyal, nakikita niyang bagbag na cash ang nilalabas nang walang malinaw na liquidation po at binibigay sa isang security officer pero pinayagan niya ito na dapat hindi niya pinayagan. Kaya lang, siyempre, blind follower siya ni Sara, loyal, pinayagan niya. So, no way out, mga kababayan. Hindi ka pwedeng magugas kamay dito at magpanggap na walang kinalaman habang kasama kang nagmamaniobra sa buwis ng bayan. So, guilty rin, mga kababayan, itong si Acosta. Complicit siya kasabwat. So, kung paninindigan, mga kababayan ni Acosta, ang pagsisinungaling o pagprotektahan niya si Sara, pinatutunayan lang niya sa publiko na kabahagi siya sa partihan ng dambuhalang kickbacks. So, kailangan din managot siya. Accountable officer siya. But ultimately, tulad ng sinabi niya, mga kababayan, ang accountable officer, the head of the agency. Pero hindi siya pwedeng magugas kamay doon. Tama po? O ngayon, dito tayo sa tahasang paglabag sa batas, mga kababayan. Illegal po yung handover ng cash. Iyon ang malinaw. Sa ilalim ng Joint Circular 2015-01, Rules on Confidential Funds po, at saka yung Presidential Decree Number 1445, Government Auditing Code and Special Disbursing Officer. Ay, hindi. Sa Government Auditing Code, ang Special Disbursing Officer o SDO lang, na may banded capacity, ang may legal na kapangyarihan pong humawak at mag-disburse ng pondo. Kaya lang, wala siyang magawa kasi under order siya ni Sara. So, bulag, pipi at bingi siya, mga kababayan, na sumunod kahit alam niya na violation po ng batas. Yan ang lumalabas po doon sa naging hearing sa pagtatanong ni Atty. Ligutan. So ang pag-withdraw, mga kababayan, ni Acosta ng pera upang diretsong iabot kay Colonel Raymond Dante Lachica ay isang malinaw na illegal expenditure at illegal delegation ng public duties. So may pananagutan itong si Acosta. Kaya lang, siyempre, sabi nga natin, wala siyang magawa. Ano sabi ni Acosta? Utos kasi ni Ma'am. Referring to Sara Duterte. So upang pagtakpan, mga kababayan, ang kawalan ng resibo, nagsumiti ang Office of the Vice President ng mga acknowledgement receipts. Yun ang nangyari po, na may mga peking pirma na na-discover po ng NBI, pina-evaluate yung forensic examination. Ang sabi, lumabas, mga kababayan, sa forensic examination, yung mga pirma sa mga pangalan na fictitious name po
na ginamit, mga 10 lang na tao ang gumawa. Pare-parehas yung stroke ng pirma. Mga empleyado lang yon, mga kababayan ng DepEd sa ganang Office of the Vice President na mga tao ni Sara para i-justify po yung paggastos. Yan ang malinaw na lumalabas sa istorya, sa investigasyon I mean. Mga nakakatawang pangalan at mga saksing hindi umiiral sa record ng Philippine Statistics Authority. So ito po ay tahasang paglabag sa Article 171 ng Revised Penal Code, falsification at krimen ng perjury. So dami pong violation. Ngayon, dito tayo sa plunder, possible plunder case. Plunder threshold kasi ang involved ditong pera, more than 50 million. So dahil ang paulit-ulit na modus na ito ay nagresulta sa pagkawala ng kabuang 500 million pesos na pondo sa OBP at DepEd, malinaw na lumampas ito sa 50 million threshold ng batas sa kasong plunder. So ang ginawang sabwatan, mga kababayan, nina Acosta, Sara at Lachica, pasok, mga kababayan, sa krimen ng plunder. Republic Act number 7080 at saka siyempre malversation of public funds. Malinaw na po yung kwento. So yung Davao modus, lumalabas, dinala, mga kababayan, sa Office of the Vice President. So si Acosta, iisa po yung pattern ng galawan. Iisang hatol dapat sa kasong plunder, mga kababayan, na malinaw. Yan, sabi rito sa report ng GMA News Online, sabi ni Gina Acosta, 500 million OBP Confi Fund released to Lachica on Sara Duterte's order. Yan ang sabi ni Gina Acosta. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago na. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Body Powder Drink Mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. At para sa healthy drink naman po ninyo, kung mahilig kayo sa Choco Barley po, I am Amazing Choco Barley. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base siya po sa Amerika. Yan yung kanyang live selling po every Sunday, 7 o'clock in the evening, Philippine time. Pwede kang mag-order sa kanya online.